Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natuwa si Moira nang malaman nga niya na may TSB itong si Annalyn. Ano kaya ang magiging lagay ni Annalyn? Aabutan pa kaya niya ang testing kit na paparating? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nakita ni RJ na iyak tang iyak si Annalyn. Tinanong ni RJ si Annalyn kung ano ang nangyari dito. Pero hindi nga sila magkaintindihan dahil si Annalyn nga ay nasa loob ng ospital ng Regado. Samantalang ito namang si RJ ay nasa labas ng ospital. Kaya naman gumawa siya ng paraan at hindi nga nagpapigil itong si Robert sa mga bantay ng ospital para damayan nga ang kanyang anak na si Annalyn sa pagluluksa nga nito sa pagkawala ni Michael. Si Michael kasi ang tumayong pangalawang tatay nitong si Annalyn nang wala nga itong si RJ. Kaya naman, labis-labis nga ang sakit na nararamdaman ni Annalyn nang mawala nga itong si Michael. Hindi din mapigilan ni Zoe na mag-alala dito para kay Annalyn dahil labis nga na nasasaktan si Annalyn sa mga nangyayari sa kanila. Wala ngang magawa sila RJ at Zoe kundi nga ang tignan na lang ang pag-iyak nitong si Annalyn dahil naka-lockdown nga ito sa loob ng ospital. At hindi pa sila pwedeng mawala or umalis ng ospital dahil kakalat ng kakalat ang virus na kumakalat sa ospital. Samantalang, matapos ngang makita ni Lynette si Chang Susan at Josa na umiiyak sa ospital ng Apex, ay napatanong nga itong si Lynette sa kanilang dalawa kung ano nga ang nangyari at kung si Annalyn ba ang dahilan ng pag-iyak nila. Kaya naman hindi na napigilan nila Chang Susan at Josa na mapahugulgol sa iyak at lumapit sila kay Lynette para sabihin ang katotohanan. Nawala na nga itong si Michael. Una ay nag-aalangan pa sila na sabihin kay Lynette dahil baka kung ano ang mangyari kay Lynette kung sakaling ang malaman niya na wala na itong si Michael. Pero hindi pa rin nagtagal ay nasabi na ng dalawa ang totoo. Labis ngang nagulat itong si Lynette sa nabalitaan niya tungkol kay Michael. Dahil malapit nga daw niya na kaibigan nitong si Michael at naging ex niya pa nga ito. Kaya labis din na nagluluksa itong si Lynette. At bukod pa nga doon, ay nagkatampuhan pa nga sila nito nang huli silang nag-usap. Dahil sa nagtapat nga daw itong si Michael sa kanya. At hindi siya makapaniwala kung ano ang nangyari kay Michael. Kaya naman tinanong niya nga itong si Josa at Chang Susan kung bakit ano ang kinamatay ni Michael. Dito nga ay pinagtapat nila ang tungkol sa virus. At kasalukuyan ngang nandun itong si Annalyn para tumulong sa mga affected ng CSB. Kaya naman, takot na nga itong si Lynette nang malaman niya ngang nandoon itong si Annalyn na nakikipagsapalaran na naman para sa ibang tao. Na baka nga ay may mangyari ding masama kay Annalyn dahil lalong-lalo nga daw na hindi niya nga matatanggap kung may mangyaring masama kay Annalyn. Sa San Rigado Hospital naman, naabutan ni Doc Lindon itong si Annalyn na iniiyakan si Nurse Yula na nakabulagta na nga at nagkalat ang dugo sa mukha at pati na nga rin sa damit nito. Iyak nang iyak si Annalyn habang sinasabi na Doc, wala na si Yula. Kaya naman, pagkaharap nga nitong si Annalyn kay Doc Lindon habang umiiyak siya, ay nabigla nga itong si Lindon sa nakita niya kay Annalyn. Dahil may dugo nga din ang ilong nitong si Annalyn. Nagulat si Lindon dahil wala na ni isang takip itong si Annalyn sa muka or mas nga para magsilbi nga proteksyon niya sa TSB. Kaya naman itong si Lindon ay agad niyang sinabihan si Annalyn sa nakita niya dito. Natakot naman si Annalyn dahil malaki nga ang posibilidad
na nahawaan na siya ni Nurse Yula. At totoo nga ang nangyari dahil nilagnat nga itong si Annalyn at nahawaan na siya ni Nurse Yula dahil palagi nga silang magkasama at tiniyakan niya pa at napunta nga ang dugo sa kanya ni Nurse Yula. Samantalang, sa Apex naman, kinamusta nila Nurse Evan at ng iba pang mga nurse itong si Annalyn. Dito nga ay tinawagan nila itong si Nurse Karen para kamustahin. Dito nga ay sinabi ni Nurse Karen na nilalagnat nga itong si Annalyn. Isa nga ang lagnat sa sintomas ng pagkakaroon ng TSB. At nahawa na nga daw ni Doc Yula si Annalyn bago pa nga ito mawala. Dahil nilapitan daw ito ni Annalyn at tiniyakan pa. Ikinabigla naman ng lahat ang sitwasyon at kalagayan nitong si Annalyn. Samantalang, habang kausap nga nila Nurse Karen sa cellphone, itong mga nurse ay nakikinig naman itong si Moira sa gilid at narinig niya nga ang lahat. Lalong-lalo na nga ang tungkol kay Annalyn na may sintomas nga ito ng TSB. Naging masaya nga at gumanda ang mood nitong si Moira. Dahil nga everything is going to place nga daw. Dahil soon nga daw ay mapupunta na daw kay Zoe ang Apex. At matagal na nga daw nilang inaasam-asam na mapunta sa kanila ang Apex. At TSB lang naman daw pala ang magpapabagsak dito kay Annalyn. Dito nga ay sa katuwaan nitong si Moira ay nagpasalamat nga ito dahil nagkaroon daw ng TSB. At nagkaroon siya ng kakampi at mapapadali daw lalo ang pag-angkin nilang mag-ina na si Zoe at Moira dito sa Apex kapag nawala na nga daw itong si Annalyn sa mundo. Narinig naman ng katabi ni Moira ang mga sinasabi niya. Kaya naman pinagsabihan siya nito na nababaliw na ba daw itong si Moira dahil hinihiling at nagpapasalamat pa daw itong si Moira na nagkaroon nga ng TSB dito sa Pilipinas at nagkalat nga daw doon sa ospital ng Regado. Kaya naman nagtalo na naman silang dalawa. Lalala kaya ang sintomas nitong si Annalyn? May liligtas kaya si Annalyn ng mga testing kit na parating? Kailan kaya darating ang mga testing kit para mapigilan na nga mapuksa itong TSB virus? Magtatagumpay kaya itong si Moira? Sa panalangin niyang sana mawala na daw itong si Annalyn. Sino ang susunod na mawawala dito kay Michael at kay Yula? Ayan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!